So ito na, mga kababayan. Tapos na tayo dyan. Dito naman tayo sa ICC. Nako, tapos na tayo dyan. Dito tayo sa ICC, mga kababayan. Nagbigay ng ultimatum or deadline ang ICC na yes po, Ma'am Nerissa Lindstrom. Nagbigay ng deadline ang ICC na papasahin ng tawag dito, another apila itong kampo ni Digong para makalaya siya. Ang deadline ay hanggang June 9 para makalaya si Digong. Pero ano nga ba? Ang sabi kasi dito, ICC sets deadline to submit observation on Duterte alleged or challenge of jurisdiction. Actually, walang allege siya. Challenge pala. Observation on Duterte's challenge of jurisdiction. Kasi ang ibig sabihin po doon, question kasi ng kampo ni Digong kung meron bang jurisdiction ng ICC na arestuhin siya, hulihin at ipakulong. No? So inaantay ng ICC. Actually, nagpapatunay lang po dito mga kababayan. Ayan po. ABS-CBN News po yan ha. Nagpapatunay lang po na ang ICC ay parang nabuisit na kay Digong at ito na nga, na-trigger na ang ICC. ABS-CBN News yan. May 11, 2025. Na-trigger na ang ICC. Sa madaling salita, nabubuisit na sa kaka-challenge, no? Sa kaka-apila or kaka-file nitong kampo ni Duterte at questionin kung meron bang jurisdiction ang ICC para hulihin siya at ikulong. Sa madaling salita, wag na po kayong umasang makalaya pa si Digong. Mula nung binaboy ninyo si Julia Motok na isa sa hurado, pati yung account niya, in-spam ninyo, diba? Tapos sunod, nag-request pa ang kampo ni Digong na ipatanggal. Ipatanggal itong dalawa, ito at saka to. Yung dalawang abogado na yan, ipatanggal kasi daw bias. So, isa na din yan, nati-trigger na ang ICC. So, wag na kayong mag-expect na makakalaya pa si Duterte. Yang tatlo na yan na nakatayo, binabuyan. Una, si Motok, pinutakti nila ang social media account. Kaya nag-block ito at nagtanggal ng account sa LinkedIn. Tapos yung dalawa dyan, yung Negra at saka yung Japanese yata yan, nag-file pa sila, natanggalin daw kasi bias na judge daw yan at hindi daw mananalo si Duterte dyan. Wala pang hearing, bias na. So ngayon, sa tingin ninyo, anong gagawin ng ICC? Sa madaming, alam nyo, si Digong na nga ang may kaso, si Digong na nga ang may kasalanan, si Digong pa ang maraming demand. Di ba? Akala siguro nila, alam nyo ang ginawa ng kampo ni Digong dito sa legal aid? Binubuisit nila ang ICC. Para ang ICC, nakakabuisit na to, nakakairita na. Palayain mo na nga yan, ibalik nyo na nga sa Pilipinas. Ganun ang ginagawa nila. Bubuisitin nila ng bubuisitin ang ICC para pakawalan si Digong. Nakakairita na to Pagod na ako dito Di ba? Ganon ang ginagawa nila. Inaasar nila ng inasar yung ICC para mabubuisit at palayain na pauwiin mo na nga yan, purwisyo. May mga supporter pa na ginagawang Duterte Park yung harap ng dahig, nagpapatugtog ng budots, tapos nagpa-pre-rally, ang iingay-ingay, nagsisigaw-sigaw, nagrally-rally, na which is hindi naman dapat ganun kasi hindi naman kayo mga taga doon. So parang ginaganon nila, inaasar nila ang ICC. Akala siguro nila matitinag ang ICC. Other way around ang mangyayari dyan. Di ba? Ang Japanese president yan, si Akane. Di ba? So, mga kababayan, ganun ang ginagawa nitong kampo ni Digong. Ang problema ngayon, ito na. Basahin natin ang article ng ABS-CBN na ang ICC nag-set ng deadline na magpasa pa ng apila itong kampo ni Digong para makauwi na siya dahil sa jurisdiction daw ng ICC. Sabi dito, the International Criminal Court of Pre-Trial Chamber Chamber 1, which is handling the case of former President Rodrigo Duterte, is giving prosecutors and public counsel until June 9 to submit written observation on the defense challenge of the court's jurisdiction.
Oo, so ano nga ba 'yon? Ang ICC daw nagbigay ng deadline na pasubmitin or papasahin ng kanilang written observation doon sa sinasabi nilang jurisdiction daw o may kakayahan ba daw o karapatan ang ICC na hulihin si Digong at dalhin at ikulong sa Netherlands. Duterte lawyers Nicholas Kaufman and Dob Jacobs on May 1 challenged the ICC jurisdiction over alleged extrajudicial killings in the war on drugs, saying the Philippines was not a state party at the time of exercises of jurisdiction. Sabi nga dito sa ICC, nag-file, ito gusto ko nang explain sa inyo. Ang question kasi ni Nicholas Kaufman at ni Dob Jacobs, kung bakit daw ikinulong si Digong dahil sa EJK, sa war on drugs, hindi naman daw parte ang Pilipinas sa ICC na nag-umpisa itong war on drugs. Kasi nga umalis na ang Pilipinas sa ICC pagiging miyembro. Wrong po kayo. Bakit? Ang Pilipinas po tinanggal ni Digong noong 2019 bilang miyembro ng ICC. Pero si Digong po naging presidente 2016-2017. Nag-start siyang pumasok pagka presidente. Pag-start niya, ano ang sabi ni Digong nang kampanya siya? Kapag ako nanalo 3 to 6 months, papatayin ko kayo, ubusin ko ang droga. Pag-start ng umupo siya, 2017, 3 to 6 months, 5,000 agad ang patay. Ngayon, 2017, i-final na agad ni Trillanes doon sa Netherlands, sa ICC. 2018, buo na ang kaso. 2017, nagpa-process siya. 2017, ito na patayan, tak, 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 tak. Ito na yung mga ebidensya, tak, 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 tak. Ito na yung i-final, tak, 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 tak. Pagdating ng 2018, okay na. Buong-buo na yung kaso. 80% ng buo. Di ba? Ngayon, 80% ng buo, pagdating ng 2018, buo-buo na siya, 80% na. Yung 20% nun, yun pa yung ibang ebidensya na pag nagsalita si Digong, patungkol na aminin niya na siya talaga ang nag-utos. Di ba? So 80% na, 2018, hawak ni Trillanes yun. So okay na. Ngayon, i-process na. Pagdating doon 2018, hinatulan na si Digong. Guilty about crimes and humanity. Guilty sa crimes against humanity. Ngayon, pagka 2019, tinanggal ni Digong. 2019, 20, 21, 22, 23. Pagka 22, wala na si Digong. Pagka 23, 24, 25, si Digong inaresto na. Bago siya inaresto, di ba pinapareport siya sa Senado at sa Quadcom? Doon lahat inamin ni Digong. Ako umatay 6 or 7. Ako ang nag-utos ng extrajudicial killings. Yan, si Bato, senador, DDS din yan. Inamin lahat ni Digong. So yung 80% na kaso niya doon na bumuo ng 2017 at 2018, dinagdagan ng 20% kasi 80 pa lang. Pagdating ng 20%, ano ba yung 20%? Yun na yung inamin ni Digong lahat na siya ang nag-utos. Either legal or illegal, akin yan. Sabi ni Digong yun, di ba? Hinimok ko ang kapulisan na manlaban ang adik para may rason tayong patayin sila. Sabi pa nga ni Digong, because guilt is personal. Wala kang alam. Sabi niya kay Risa ron, di ba? So yung 20% na yon ipinasa na ni Trillanes. Yun na yung 800 plus pages written testimony or evidence at 16 hours of video and audio footage na nagyawyaw si Digong sa Senado at sa Kongreso at yung mga video sa patayan. Salvage dito, salvage doon. Lahat yun inipon. So, ngayon po, automatically, 100% na po nasa ICC. So ngayon, nagtatanong si Nicholas at si Dob Jacobs, asaan ang jurisdiction? Andon. 2017 final, 2018 okay. Pagka 2019 tinanggal. So meron pa rin jurisdiction ang ICC na ikulong si Digong sa dahig. So ngayon, ano na naman ang ipasa nila sa June 9, 2025? Nga. Kaya sabi ko sa inyo, in an order by presiding Judge
Judge Julia Antonuela Motok, the pre-trial chamber noted that under the rules of procedure, it has the authority to allow prosecutors and representatives of victim to submit observation in jurisdiction proceedings. Tandaan ninyo, si Julia Motok binaboy ng mga DDS. Sa tingin ninyo, kakampihan pa niya si Digong dito? Malamang, isa to sa magsabing, i-convict nyo yan. Binaboy ang social media account ko ng mga bobo at tangatangang supporter niyan. Di ba? So, yun ang totoo. So, tapos na tayo dyan, mga kababayan.